Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Daing! Daing! Bili na kayo! Masarap, malutong at siguradong mas loyal kaysa sa ex nyo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kylie Villarreal sa maliit na palengke ng Isla Esperanza. Napalingon ang mga mamimili. May tumawa, may napailing, at si Mang Karding ay halos maibuga ang iniinom na kape. Kylie, isda ba talaga ang binibenta mo o trauma? Pareho po. Pero libreng trauma. Sa daig lang kayo magbabayad. Ganito palagi si Kylie. Palaban, maingay, mabilis sumagot, at bihirang makita ng mga tao na umiiyak. Bago pa sumikat ang araw ay gising na siya para maglinis, mag-asin, magsampay at magbalot ng isda. Hindi marangya ang bahay nila, pero para sa kanya ay sapat yon dahil naroon ang pinakamahal niyang kayamanan, ang kambal niyang sina Sharaya at Oceanos. Mama! Paparating ang 28 taong gulang, kapwa may dalang maliit na basket. Bakit nandito kayo? Akala ko sinabi kong tapusin niyo munang assignment. Tapos na po. At tutulungan ka namin. Hindi ko kailangan. Sabay na tinaasan siya ng kilay ng kambal. Ibaba niyo nga yung kilay niyo. Wala tayong budget sa attitude. Kumuha si Oceanos ng isang pakete ng daing at huminga ng malalim. Daing! Daing! Bumili na kayo para yumaman ng mama namin at makahanap na siya ng asawa. Oceanos? Tumakbong bata habang nagtatawanan ng mga tindero. Totoo naman. Bumalik ka dito. Kapag nahuli kita, ikaw ang susunod kong ibibilad. Niyakap siya ni Sharaya upang pigilan. Mama, wag mong habulin. Baka madapa ka. Ano ba naman kayo? Dapat naglalaro kayo, hindi nagtatrabaho. Gusto ka naming tulungan. Trabaho rin po namin na mahalin ka. Mabilis na kinurap ni Kylie mga mata. Ayaw niyang makita ng mga anak na naiiyak siya. Maya-maya ay naging seryoso si Oceanos. Mama, kapag may papa kami, hindi ka na siguro mahihirapan? Anak, hindi ko naman hinihingi. Curious lang. Kung ayaw niya sa atin, ayaw ko rin sa kanya. Masakit yon, ngunit niyakap ni Kylie ang anak. Walang taong hindi gugustuhin kayong dalawa. Pero nasan siya? Malayo. Patay? Hoy, buhay? Nagkatinginan ng kambal. Napakagat ng labi si Kylie dahil sa pagkakamali. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng palengke ay may isang estrangherong nakamasid sa kanila. Si Ares Monteverde. Personal assistant ng bilyonaryong si Alger Montenegro. Napadpad lamang siya sa isla para sa isang business inspection, ngunit nang makita niya si Oceanos, halos mabitawan niyang tablet. Ang muka, mga mata, at pagkakasimangot ng bata ay parang minaturang Alger. Agad niyang tinawagan ng amo. Ano? Sir, sa tingin ko nahanap ko na po siya. Sino? Si Kylie. May narinig na pagbagsak sa kabilang linya. Ulitin mo. Nakita ko po si Ma'am Kylie. Nasa Isla Esperanza. Ares sent a photo, then added a detail that changed everything. Sir, may kasama siyang 2 bata. Kambal. Mga 8. Matagal na natahimik si Alger. Ihanda mong helicopter. May paparating daw pong masamang panahon. 8 taon ko silang hinanap, Ares. Hindi ako maghihintay ng isa pang araw. Sa Maynila, nakaupo si Alger sa malawak niyang opisina, ngunit hindi niya nakikitang mga gusali sa labas. Litrato lamang ni Kylie at ng kambal ang nasa isip niya. Naaksidente si Alger 8 taon na ang nakaraan at halos 2 buwan siyang walang malay. Nang magising, sinabi ng pamilya niyang umalis si Kylie. May mga larawang ipinakitang kasama nitong ibang lalaki at sinabing kumuha raw ito ng pera bago tumakas. Hindi agad naniwala si Alger, ngunit pagkatapos ng maraming buwang paghahanap na walang sagot, napagod din siyang umasa. Gayunpaman, hindi siya tuluyang tumigil.
May bahagi ng puso niyang nagsasabing may mali. Pumasok ang kaibigan niyang si Rafael at nakitang litrato sa screen. Pre, hindi lang kamukha mo yung bata. Mukha kang nag-clone tapos lumiit. Hindi nakakatawa. Sorry, emotional moment. Paano kung akin sila? Then you have 8 years to make up for. Napapikit si Alger. 8 years. Huwag mong isipin muna kung papatawarin ka ni Kylie. Baka hindi. Unahin mong patunayan na karapat-dapat kang makilala ng mga bata. Masakit pero tama. May flight ako. Helicopter. Same thing. Hindi, pero sige. Ayoko makipagtalo sa lalaking mukhang mananapak dahil kinakabahan. Kinabukasan, nagliligpit si Kylie ng mga isnang nakabilad nang makarinig sila ng malakas na ugong mula sa himpapawid. Mama, helicopter! Baka artista. Anong gagawin ng artista rito? Magpatan? Pababa ang helicopter malapit sa dalampasigan. Nagliparan ng buhangin pati ilang daing. Hoy! Ang daing ko! Isang isda ang lumipad at tumama sa noo ni Mang Karding. Kylie! Sorry po. Kasalanan ng mayabang na helicopter. Bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaking bumaba. Nakaputing polo at itim na pantalon. Malapad ang balikat at mukhang galit kahit walang kaaway. Napatigil si Kylie. Aljur? 8 taon pero wala siyang nakalimutan. Lumapit si Aljur. Ikaw nga. Unfortunately. Hinahanap kita. Congratulations. Mission accomplished. Pwede ka nang umalis. Tanalikuran niya ito ngunit hinawakan ni Alger ang pulsuhan niya. Bitawan mo ko. Hindi. 8 taon kitang hinanap. Hindi kita bibitawan pagkatapos ng 5 minuto. Hindi ako nawawalang maleta. Mas mahalaga ka sa lahat ng meron ako. Late ka ng 8 taon para maging romantic. Biglang sumingit si Oceanos. Mama? Napalingon si Alger at nanigahas ng makitang kambal. Anong pangalan niyo? Shiraya po. Oceanos. Ilang taon? 8. Napapikit si Alger. Kylie, mga anak ko ba sila? Hindi. Sinungaling. Excuse me? Kapag nagsisinungaling ka, kumikindat ang kaliwang mata mo. Kumindat nga ang kaliwang mata niya. Allergy to. Tumingin si Oceanos kay Alger at pagkatapos ay sa ina. Mama, bakit kamukha ako yung masungit na uncle? Aris scoffed to hide a laugh. Hindi ako masungit. Nakasimangot ka. Ganito lang talagang mukha ko. Kawawa ka naman po. Napahalakhak si Kylie at sa unang pagkakataon sa 8 taon, narinig ni Alger muli ang tawang pinakamamahal niya. Hindi pinatuloy ni Kylie si Alger sa bahay. Kylie. Hindi. Hindi pa ako nagtatanong. Practice. Kaya napunta si Alger sa maliit na lodging house ni Aling Mercy. May electric fan. Aircon? May bintana. Natural air conditioning, sir. Kinagabihan, nakipaglaban si Alger sa init, lamok at tandang na tila nalito sa oras. Kinabukasan, nakita siya ni Kylie na may kagat ng lamok sa noo. Wow, mas approachable ka ngayon. Anong ginagawa mo? Ako dapat ang nagtatanong. Bakit nandito ka sa palengke? Tutulong. Ikaw? Inabot niya ang malaking bayong. Buhatin mo. Mabigat yon ngunit pinilit ni Alger. Nagbubuhat ako ng weights. Hindi weights yan. Daing yan. Mas mabigat dahil may kasamang sama ng loob. Sa pwesto, pinilit niya itong sumigaw. Daing. Ano yan? Eulogy? Bili kayo ng daing. Lakasan mo. Bili kayo ng daing. Napalingon ng buong palengke. Ayan! CEO voice! Makalipas ang 2 oras, may inventory sheet na si Alger. Wholesale margin at projected cash flow. Daing lang to. Negosyo to. May graph? Gusto mo? Makabigyan mo pa ng quarterly report ang bangus.
Napangiti si Alger. Agad na tumalikod si Kylie dahil delikadong ngiting yon. Yon ang ngiting minahal niya noon. Kinagabihan, dumating si Alger dala ang pagkain. Nagduda agad si Kylie na sinusubukan nitong bilhin ang loob ng mga bata. Walang mamahaling regalo. Pagkain lang. Siguraduhin mong hindi mo sila binibili. Hindi ko alam kung paano maging tatay, Kylie. Pero gusto ko matuto. Natahimik siya. Habang kumakain silang apat sa maliit na mesa, lumubog ang isang paa ng monoblock chair ni Alger sa lupa at muntik itong mahulog. Okay ka lang? Oo. Hindi napigilan ni Kylie ang tawa. Maya-maya, biglang nagtanong si Oceanos. Uncle, Papa ba kita? Tumingin si Alger kay Kylie. Tumango ito ng bahagya. Oo. Pero hindi mo kailangang tawagin akong papa agad. Bakit wala ka? Hindi ko alam na nandito kayo. Kung alam mo, pupunta ka? Kahit lumangoy pa ako. Marunong ka? Oo. Hindi, mayabang lang yan. Napangiti ang bata at tinulak ang isang pirasong fries kay Alger. Sa'yo. Maliit na bagay yon, ngunit para kay Alger ay unang pagkakataong ibinibigay ng anak. Salamat. Malakas ang ulan ng gabing yon. Nakatulog na ang kambal nang kumatok si Alger sa bahay ni Kylie. Basang-basa ito. Anong ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap. Bukas na. Pinigilan ni Alger ang pinto. Mas masakit ang 8 taon. Pinapasok niya ito at inabutan ng tuwalya. Huwag mong bigyan ng meaning. Ayokong tumulo ka sa sahig. Concern ka. Sa sahig. Pagkatapos ng ilang sandali, naging seryoso si Alger. Bakit hindi mo sinabi na buntis ka? Kanino ko sasabihin? Nakoma ka. Pagkatapos ng puntahan kita, sinabi nilang ayaw mo na ako makita. Ano? Pumunta ako sa ospital araw-araw. Kahit sumusuka ako sa hallway dahil buntis ako. Pinapaalis ako ng nanay mo. Tapos may binigay silang sulat na galing daw sa'yo. Huwag na raw akong bumalik. Hindi ako gumawa ng sulat. Namutla si Kylie. Pagkagising ko, sinabi nilang umalis ka kasamang ibang lalaki. May mga litrato. Pinsan ko si Andre. Siyang nagdala sa akin sa klinik. Unti-unting nabuo ang katotohanan. Niloko tayong dalawa. Tumulo ang luha ni Kylie. Pero naniwala ka? Oo. Sinuntok niya ang dibdib nito. 8 taon, Alger. Nanganak akong wala ka. 2 sila. Takot at takot ako. Hindi siya pinigilan ni Alger. Nang nagkasakit si Sharaya, wala akong pambayad. Nang una, nagtanong si Oceanos kung nasa ng papa niya. Hindi ko alam ang isasagot. Niyakap siya ni Alger. Sorry. Galit ako sa'yo. Alam ko. Ayokong mahalin ka pa. Alam ko. Pero mahal pa rin kita. Humagulgol si Kylie. Hindi kita pipilitin. Pero wag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong bumawi sa mga anak natin. At kung may kahit katiting pang natitira sa puso mo para sa akin, hihintayin ko. Kinabukasan, kapwa namamagang mata ni na Kylie at Alger. Mama, umiyak ka? Allergy. Tumingin ang kambal kay Alger. Pati Papa may allergy? Mukhang contagious. Nang araw na yon, nagpiknik silang apat. Dumating si Alger na may chef, folding table, flowers at violinist. Ano to? Picnic. May violinist? Ambience. May chef? Food. Pauwiin mo silang lahat. Gusto ng mga bata ng picnic, hindi royal wedding. Nauwi sila sa banig, kanin, inihaw na isda at mangga. Mas masaya pala ang kambal doon. Papa, halika! Napatigil si Alger sa unang kusang pagtawag sa kanya ng papa. Huwag kang ngiyakin. Hindi ako umiiyak. Allergy? Oo. Tumakbo siya sa tubig kasamang mga bata. Pinanood sila ni Kylie at nakitang larawang matagal niyang hindi pinangasahang isipin. Silang apat bilang pamilya.
May isang biyudong resort owner na si Marco na madalas bumili kay Kylie at halatang may gusto rito. Hindi yun napansin ni Kylie, ngunit napansin ni Alger. Kylie, free ka ba mamayang gabi? Hindi. Excuse me? May dinner sana kami. May gagawin siya. Wala. Meron. Ano? Inventory. Pagkaalis ni Marco, hinarap siya ni Kylie. Inventory? May problema? Nagsiselos ka? Hindi. Kumikindat kaliwang mata mo. Napangisi si Kylie. So okay lang kung mag-date kami? Hindi. Bakit? Lumapit si Alger hanggang halos magdikit sila. Dahil gusto pa rin kita. At hindi ako gentleman kapag nisiselos. Threat ba yan? Warning. Bago pa tuluyang mawala ang distansya nila, sumigaw si Mang Karding na nasusunog ang piniprito ni Kylie. Distracted ka. Kasalanan mo? Isang gabi, nagpumilit si Alger na tumulong magluto. 5 minuto pa lamang ay nag-aapoy na ang kawali. Alger? Controlled fire. Controlled ang mukha mo. Nagagawan sila sa sandok. Nadulas si Kylie at nasalo ni Alger sa bewang. Okay ka lang? Oo. Hindi sila gumalaw. Sabihin mong lumayo ako. Tahimik si Kylie. Kylie. Hindi ko alam. Marahan siyang hinalikan ni Alger. Huminto muna upang bigyan siya ng pagkakataong umatras. Nang hindi siya umiwas, lumalim ang halik. Napakapit si Kylie sa batok nito. Hanggang, Mama? Nagiwalay silang parang nakuryente. Nakatakip si Sharaya sa mata pero nakabuka ang mga daliri. Wala po ko nakita. Ako meron. Matulog na kayo. Tumakbo ang kambal na nagtatawanan. Kung tamang pagkakaalala ko, hawak mong batok ko. Lumayas ka. Pagkaalis nito, hinawakan ni Kylie ang sariling labi. Patay. Dumating sa isla si Doña Celestina Montenegro kasama si Vanessa at si Bianca Serrano, ang babaeng matagal nang gustong ipakasal kay Alger. Dito ka talaga nakatira? Opo. Ingat po sa putik. Baka matromang designer shoes nyo. Bastos ka pa rin. At least consistent. Lumapit si Bianca kay Alger. Alger, sweetheart. Bago ito makayakap, humarang si Kylie na may hawak na bilao. Daing? No! Sayang, pampatalino. Napaubo si Alger upang itago ang tawa. Hindi ka bagay sa anak ko noon. Hindi ka pa rin bagay ngayon. Bago makasagot si Kylie, nagsalita si Alger. Enough. Anak? Kylie is the mother of my children. Hindi pa natin sigurado kung sa'yo talaga. Tapusin mo ang pangungusap at makakalimutan kong nanay kita. Natahimik ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Kylie. Walang mangiinsulto sa kanya. Not anymore. Bumilis ang tibok ng puso ni Kylie. Nakakainis pala ang masungit na lalaki, pero nakakakilig kapag mas masungit siya sa mga umaapi sa'yo. Pumayag si Kylie sa DNA test upang tuluyang matapos ang pagdududa ng pamilya. Lumabas ang resulta. 99.99% probability of paternity. Lumuhod si Alger sa harapan ng kambal. Pwede ba akong humingi ng tawad? Bakit? Dahil wala ako nung ipinanganak kayo. Hindi ko nakita ang una niyong lakad. Hindi ko narinig ang una niyong salita. Hindi ko kayo nahatid sa unang araw ng school. Ang dami kong na-miss. Lumapit si Oceanos. Hindi mo naman alam. Sabi ni Mama, hindi dapat sisihin ng tao sa bagay na hindi niya alam. Napahikbi si Alger. Pwede ka pa naman bumawi. Niyakap niya ang kambal. Maya-maya, lumapit si Oceanos kay Kylie. Mama, pwede bang papa ng tawag namin? Tumingin si Kylie kay Alger at dahan-dahang tumango. Kung gusto niyo. Papa? Tumawat umiyak si Alger ng sabay. Mula noon, mas madalas na si Alger sa bahay. Sinubukan pa nitong gumawa ng breakfast. Ano to? Pancake. Mukhang uling.
Pwedeng pang-drawing. Halika, ganito na lang. Pumwesto siya sa likuran ni Alger at hinawakan ng kamay nito para turuan. Masyado silang magkalapit. Kylie, Ano? hindi ako makapag-focus. Bakit? Lumingon siya at halos magdikit ang mukha nila. Dahil sa'yo. Namula si Kylie at agad lumayo. Papa, namula si Mama. Kainin mong breakfast mo. Uling po. Humagalpak sila sa tawa. Sa mga sumunod na gabi, natutunan ni Alger ang simpleng routines ng kambal. Kung anong kwentong gusto ni Sharaya bago matulog. Kung paano ayaw ni Oceanos ng sibuyas. At kung paanong nagiging tahimik si Kylie kapag pagod. Hindi niya kayang ibalik ang 8 taong nawala. Ngunit araw-araw ay pinipili niyang wag nang sayangin ang kasalukuyan. Hindi tumigil si Alger sa pagsisiyasat. Sa tulong ni Ares, nakita niya ang lumang security footage ng ospital. Naroon si Kylie, buntis, umiiyak, at paulit-ulit na pinapaalis. May recording din mula sa dating empleyado. Sabihin kay Kylie na ayaw na siyang makita ni Alger. At pag nagising si Alger, sabihin niyong umalis na ang babaeng yon kasamang ibang lalaki. Nang gabing yon, pinatawag ni Alger ang pamilya kasama si Kylie. Pinatugtog niya ang recording. 8 years. Ninakaw niyo ang 8 taon. Ginawa ko yun para sa kinabukasan mo. Kinabukasan? May 2 anak akong hindi ko nakitang lumaki. May babaeng nanganak ng mag-isa. At ginawa niyo akong tanga. Ginawa lang namin dahil mahal kita. Napalingon si Kylie. Ah, ikaw pala si Photoshop girl? Excuse me? Ikaw ang gumawa ng fake photos? Hindi mo naintindihan. 8 years akong nagbenta ng daing. Habang ikaw, 8 taon ding naghintay sa lalaking hindi ka pinili. Tiningnan niya si Bianca mula ulo hanggang paa. Girl, mas mahal pa pala ang karma kesa sa skincare mo. Napaubos si Ares. Ares, sorry sir. Sa kabila ng biro, nanginginig ang kamay ni Kylie. Lumapit si Alger ngunit hindi siya agad hinawakan. Hinintay nitong siya ang magdesisyon. Si Kylie mismong humawak sa kamay nito. At yun ang unang malinaw na tanda na unti-unti na siyang muling nagtitiwala. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Celestina sa isla ng mag-isa. May dala itong tseke. Compensation! Magkano ang presyo ng 8 taon? Natahimik ang matanda. Magkano ang gabing 2 sanggulang sabay na umiiyak at mag-isa ka? Magkano ang unang birthday na walang tatay? Magkano bawat tanong na, Mama, nasaan ang papa namin? Ibinalik niya ang tseke. Hindi perang kailangan ko. Accountability. Pinunit niya yon. Hindi kita sisirain. Hindi dahil deserve mong patawarin agad, kundi dahil ayokong maging katulad mo. Patawad! Hindi ko kayang sabihin na okay na. Pero may 2 apo ka. Kung seryoso kang magbago, magsimula ka sa pagiging mabuting lola. Hindi yun buong pagpapatawad, hindi rin paglimot. Isa lamang yung pinto na bahagyang binuksan ni Kylie para sa posibilidad ng pagbabago. Sa halip na humingi ng pera o posisyon sa mga Montenegro, pinili ni Kylie na palaguin ang sariling negosyo. May produkto, recipe at loyal customer siya. Ang kulang ay capital at distribution. Mag-i-invest ako. Magkanong kapalit? 49%. 30. 40. 35. 38. 36. Libre kang daing sa birthday. 37. Libre rin sa Christmas. Deal. Isinilang ang Isla Reina Foods Corporation. Hindi nagtagal, nakapagbigay si Kylie ng trabaho sa maraming single mothers, biyuda at pamilyang hirap sa buhay. Sa opening ng unang processing facility, humarap siya sa mga empleyado. Ayokong yumaman ng ako lang. Nung wala akong pera, maraming kamay ang tumulong sa akin. Ngayon naman, kamay kong iaabot ko. Nasa gilid si Alger, namumula ang mata. Sir, allergy. Shut up.
Para kay Kylie, yun ang pinakamatamis na revenge. Hindi ang pagbagsak ng mga taong nang api sa kanya, kundi ang pag-angat niya nang hindi kinakailangang tapakan ng iba. Dumating ang unang malaking test sa lumalaking negosyo. Nasiraan ang delivery van sa araw na kailangang maihatid ang malaking order sa isang supermarket. Sir, sedan lang ang spare. Tumingin si Kylie sa mamahaling SUV ni Alger at ngumiti. No, Wala pa akong sinasabi. kilalang kilala kita. Malaki ang trunk mo. Makalipas ang 20 minuto, puno ng kahon ng daing ang SUV. Alam mo ba kung magkano tong kotse? Alam mo ba kung magkanong kontrata? Sa biyahe, amoy tuyong isda ang buong sasakyan. Hindi ko na may bebenta to. Di wag. First delivery van natin. Sentimental value. Pagdating, nagulat ang manager nang makitang kilalang CEO na nagbubuhat ng karton. Sir Montenegro! Delivery boy ko po. Husband. Same thing. Nang matapos, inabutan siya ni Kylie ng tubig. Pagod? Hindi. Character development? Doon higit na naunawaan ni Alger na walang trabahong nakakababa kung marangal itong ginagawa. Ilang beses niyaya ni Alger si Kylie. Dinner. Hindi. Kinabukasan. Coffee. Hindi. Sumunod na araw. Walk. May paa ka. Mama, kaawaan mo na si Papa. 7 times mo na siya ni-reject. 8 kung kasamang coffee. Sa wakas, pumayag si Kylie sa simpleng dinner sa tabing dagat. First date natin after 8 years. Hindi date. Dinner. Tayong dalawa under the stars. Nagkataon. Date. Binato siya ni Kylie ng tissue. Pagkatapos kumain, naglakad sila sa buhangin. Hindi ko hinihinging kalimutan mong nangyari. Gusto ko lang gumawa tayo ng bagong memories na hindi masakit. Takot ako. Ako rin. Paano kung masaktan ulit ako? Then sisiguraduhin kong akong unang taong sasalo sa'yo. Napaluha si Kylie. Ang corny mo. Pero umiiyak ka. Buhangin. Sa mata. Oo. Marahan siyang hinalikan ni Alger sa noo. Para makabawi, si Kylie naman ang nagplano ng date. Dinner? Secret. Nagbihis ng maayos si Alger. Ngunit sa labas ay jeep ang naghihintay. No. Yes! Sa loob, siksikan. May manok sa ilalim ng upuan. May batang natutulog sa balikat ni Alger at may matandang nagpahawak sa kanya ng bayong. Masaya ka? Sobra. Nang bababa na sila, sabihin mo para. Para. Louder. Para! Biglang nagpreno ang jeep. Napakapit si Kylie sa braso niya habang nagtatawanan ang ibang pasahero. Sa maliit na karinderya sila kumain. Mas gusto ko to. Talaga? Pinunasan niya ang sabaw sa gilid ng labi ni Kylie. Mas ikaw. Huwag kang biglang sweet. Hindi ako prepared. Good. Sa simpleng gabing yon, naramdaman ni Kylie na hindi kailangan ng mamahaling lugar para maging espesyal ang isang date. Ang kailangan lamang ay taong handang pumasok sa mundo mo, hindi para baguhin ito, kundi para makilala ka ng mas mabuti. Isang gabi, nilagnat ang mataas si Sharaya. Kahit ilang taon ng nanay si Kylie, hindi nawawala ang takot kapag nagkakasakit ang anak. Sharaya, anak? Dumating si Alger at agad binuhat ang bata. May sasakyan. Ako na. Sa clinic, hinawakan niyang kamay ng anak habang nilalagyan ito ng dextrose. Papa, huwag kang umalis. Hindi. Hindi na. Sa kabilang gilid, napaiyak si Kylie. Hey. Nung baby sila, ako lang. Ngayon lang may kasama ako. Niyakap siya ni Alger. Hindi ka na mag-isa. Sa unang pagkakataon, si Kylie mismong yumakap ng mahigpit. Hindi bilang dating nobya, kundi bilang babaeng unti-unting nagtitiwala muli.
Isang umaga, nadatnan ng kambal sina Kylie at Alger na natutulog sa sofa. Nakasandal si Kylie sa balikat nito at magkahawak ang kamay nila. Shariah, official na kaya? Mukhang oo. Naririnig ko kayo. Nagising si Alger. Girlfriend mo na si Mama? Hindi ko alam. Bakit sa akin ka nakatingin? Ikaw ang boss. Napabuntong hininga si Kylie. Fine. Fine? Girlfriend. Parang batang nanalo si Alger. Really? Bawiin ko? No. Hinalikan siya nito sa pisngi. Yes! Finally! Kayo talaga may pakana nito? Nang tumakbo ang kambal, hinila siya ni Alger pabalik. Girlfriend. Boyfriend? I like that. Huwag kang masanay. Too late. Sa isang business gala, may magandang investor na lumapit kay Alger. Mr. Montenegro, perhaps we can discuss the expansion privately? Mula sa malayo, nakatitig si Kylie. Privately? Business po, ma'am. May business meeting bang nakahawak sa braso? I value my job, ma'am. Lumapit si Kylie. Meet Kylie. Your business partner? The woman I love. Napatigil si Kylie. Pagkaalis ng babae, kinurot niya si Alger. Aray! Bakit mo sinabi? Totoo. Hindi pa tayo kasal? But you're the woman I love. Hinila niya si Kylie sa tahimik na balcony. Nagsiselos ka? Hindi. Kumikindat kaliwang mata mo. Allergy? Lumapit si Alger. May CCTV? Building ko. May guard? Empleyado ko. May. Hinalikan siya nito. Paghiwalay nila, inilapat ni Alger ang noo sa noo niya. Mahal kita. Nakakainis ka? Mahal mo rin ako? Nakakainis ka nga. Hindi denial yan. Dumating ang unang malaking krisis sa Isla Reina Foods. Isang distributor ang umatras at may kumalat na maling balitang hindi raw malinis ang processing facility. Bumagsak ang orders. Isang gabi, nadatnan ni Alger si Kylie na mag-isa sa office. Paano kung bumagsak to? Maraming umaasa sa akin. Hindi lang tayo. Mga nanay, mga pamilya, mga scholar. Niyakap siya ni Alger mula sa likuran. Then we fight. Ayokong bayaran mo lahat. Hindi ko gagawin. Hindi mo kailangan ng savior. Kailangan mo ng partner. Sabihin mo lang kung saan ako tatayo. Kinabukasan, nagpa-open house si Kylie. Inibitahan niya ang media, customers, distributors at maging ang critics. Ipinakita niya ang buong proseso, certifications at quality control. Hindi ko ikinahihiya kung saan nagsimula ang produktong to. Sa araw, asin at kamay ng mga babaeng, gumigising ng maaga para may maipakain sa pamilya. Pero dahil simpleng produktong to, hindi ibig sabihin simple rin ang standards namin. Napatunayang gawa ng competitor ang maling balita. Bumalik ang orders at dumami pa. Sa warehouse, nag-toast sila ng soft drinks. We survived. You survived. We. Isang worker ang lumapit. Ma'am Kylie, salamat dahil hindi niyo kami iniwan. Hindi ko kayo iiwan. Doon niya naunawaan na ang leadership ay hindi pagiging pinakamataas. Ito ay pagiging huling umaalis kapag may problema. Isang araw, umuwi si Shariah na tahimik. Mama, pwede ba tayong tumulong sa classmate ko? Si Lani. Hindi na raw siya papasok next month dahil walang pambayad sa school supplies. Naalala ni Kylie mga panahong kailangan niyang pumili sa pagitan ng gamot, pagkain at project ng kambal. Mama, rich na ba tayo? Hindi ko alam. Sabi ni Papa, maraming pera. Ang tatay mo kasi mayabang. Mula sa pinto, Excuse me? Papa, pwede tulungan si Lani? Tumingin si Alger kay Kylie. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Kylie dahil hindi nito inaagawan ang desisyon niya. Hindi lang si Lani.
Doon isinilang ang Isla Reina Scholarship Program para sa mga batang gustong mag-aral ngunit kapos sa suporta. Sa launching, si Sharayang nagsalita. Sabi po ng mama ko, hindi kasalanan ng bata kung mahirap ang pamilya niya. Pero pwede raw nating tulungan para hindi maging permanenteng dahilan ng kahirapan para hindi sila mangarap. Sa akin nagmana. Kinurot siya ni Kylie. Aray, Akong nagpalaki. sa'yo nagmana. Good answer. Itinuro nila sa kambal na ang pera'y pinakamaganda kapag nagiging tulay para may ibang makatawid. Isang hapon, umuwi si Oceanos na may pasa sa pisngi. Sinong gumawa niyan? Name. Hoy, FBI, relax. May batang nagsabi na dati raw tayong mahirap. Sinabi rin niyang nagtitinda ka raw ng mabahong isda. Sinuntok ko siya. Mukhang nagpipigil ng proud reaction si Aljur. Huwag kang ngumingiti. Hindi ako ngumingiti. Kumikindat kaliwang mata mo. Allergy. Humarap si Kylie sa anak. Hindi tamang manuntok. Kung may magsabing nagtitinda ako ng daing, sabihin mo, oo. At doon kami nabuhay. Walang nakakahiya sa marangal na trabaho. Mas nakakahiya ang mayaman pero walang respeto. Parang ibang relatives natin. Napaubos si Aljur. Anak, Totoo naman. kinagabihan, kinausap ni Aljur ang anak. Nung bata ako, tinuruan akong pangalan, reputasyon at status ang pinakamahalaga. Mali pala. Ang mahalaga ay kung anong klaseng tao ka kapag walang nakatingin. Kung ipagtatanggol ko si mama, words muna. Words muna. Then punch? No. Naririnig ko kayo. Run. Tumakbo silang mag-ama habang hinahabol ni Kylie. Inibitahan si Kylie sa isang women's livelihood event. Hindi ako speaker. Speaker ka araw-araw sa palengke. Iba yun. Mas maraming audience lang. Sa event, daan-daang babaeng nakikinig. Mga byuda, iniwan ng asawa, batang ina at nawalan ng trabaho. May panahon sa buhay ko na ang laman ng wallet ko ay 200 piso. 2 anak at 5 araw bagong susunod na siguradong kita. Tahimik ang hall. Doon ko natutunan na minsan, hindi mo kailangang maging matapang. Kailangan mo lang bumangon kahit takot ka. Hindi lahat ng bumabangon ay confident. Minsan umiiyak ka habang naglalakad. Minsan pagod ka. Minsan gusto mong sumuko. Pero bumabangon ka pa rin. At yun ang tapang. May mga babaeng napaluha. Hindi nagtatapos ang halaga ng babae kapag iniwan siya. Hindi nababawasan ang dignidad niya dahil mahirap siya. At hindi niya kailangang hintayin ng sinumang lalaki para iligtas siya. Nasa likod si Aljur at tahimik na nakikinig. Pagkatapos ng speech, Narinig ko yung hindi kailangan ng lalaki. totoo naman, Good. Kasi gusto kong pinili mo ko. Hindi dahil kailangan mo ko. hinalikan siya ni Kylie sa pisngi. Correct answer. Unti-unti ring nagsimulang bumawi si Celestina. Sa isang family visit, naka-white designer pants ito at agad natalsikan ng putik. Oh my God! Sorry po. Ngumingiti ka. Hindi. Masaya ka. Konti. Nilapitan ni Sarayang lola. Lola, okay ka lang? Tiningnan ni Celestina ang maruming pantalon at pagkatapos ang apo. Okay lang. Maya-maya, inalok siya ni Oceanos ng daing. Lola, kain. Hindi ako mahilig. Nakita niyang naghihintay na mukha ng apo. Kaya kumuha at kumagat. Masarap? Masarap. Kinagabihan, kinausap niya si Kylie. Hindi ko deserve ang kabaitan nila. Alam ba nilang ginawa ko? Hindi lahat. Problema ng matatanda ang ginawa niyo. Hindi ko gagawing sandatang mga bata. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Pinipili ko araw-araw na wag maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Kylie na yakapin siya ng matanda.
Hindi yun buong pagpapatawad, ngunit isa yung tunay na simula. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi na si Alger ng araw-araw nilang buhay. Siya ang sumusundo sa kambal kapag may meeting si Kylie. Nagdadala ng pagkain kapag pagod ito at natutong wag agawin ng desisyon sa negosyo. Company mo to. Ikaw ang boss. Akala ko gusto mong ikaw lagi ang boss. Sa office. Sa bahay, ikaw. Talaga? Happy wife, happy life. Hindi pa ako wife. Practice. Isang gabi, nadatnan ni Kylie si Alger na natutulog sa sofa kasamang kambal. Nakasandal si Sharaya sa dibdib nito. Nasa kandungan si Oceanos at may storybook pa sa kamay. Dahan-dahang nilagyan sila ni Kylie ng kumot. Bumukas ang mata ni Alger. Salamat. Para saan? Sa pagpapalaki sa kanila. Ang babait nila. Mana sa akin. Matalino. Sa akin din. Pogit maganda. Akin pa rin. Anong namana sa akin? Kilay? Napatawa si Alger at hinawakan ng kamay niya. Hindi na yon binawi ni Kylie. Matapos maging opisyal sina Kylie at Alger, inimbitahan ng pamilya sa annual sports day ng paaralan ng kambal. Akala ni Alger ay simpleng event lang yon, kaya dumating siyang nakapolo, malinis na sapatos at may dalang tumbler na mukhang mas mahal pa sa isang linggong grocery ni Mang Carding. Bakit parang pupunta ka sa board meeting? Presentable lang. May sack race tayo. Napatigil si Alger. Ano? Papa, partner tayo! Makalipas ang 10 minuto, nakatayo ang kilalang CEO sa loob ng sako habang ang ibang magulang ay nagsisigawan sa gilid. Alger, huwag ka masyadong seryoso. Laro lang to. I don't lose. Ay, Diyos ko. Competitive ang tatay niyo. Mana kay mama? Hoy? Pumutok ang whistle. Sa unang 3 talon ay nangunguna sina Alger at Oceanos. Sa ika-4 nawalan ng balanse si Alger at diretso silang dalawa sa damuhan. Papa! I'm okay. Mukha kang tinanim. Halos gumulong sa tawa si Kylie. Nang tumayo si Alger, may putik sa tuhod at isang dahon sa buhok. Masaya ka? Sobra. Picture muna. No. Smile. Kinuhaan niya ito bago pa makatanggi. Maya-maya, dumating naman ang parent relay. Si Kylie at Alger ang magka-partner. Kailangan magtakbo ng magkataling isang paa nila. Stay close. Ikaw ang sumabay sa pace ko. Kylie, mas mahabang legs ko. Excuse me? Body shaming? Hindi yun. Pumutok ang whistle. Sa sobrang pag-aaway nila sa ritmo, halos matumba sila sa unang hakbang. Nagtawanan ng kambal. Mama, Papa! Huwag kayong mag-away! 1, 2! 1, 2! Sinundan nila ang bilang ng anak. Unti-unting naging maayos ang takbo nila. Sa huling bahagi, napadula si Kylie sa putik. Mabilis siyang hinawakan ni Alger sa bewang, ngunit dahil nakataling paa nila, pareho silang bumagsak. Tahimik ang paligid ng 1 segundo. Pagkatapos ay humagalpak sa tawang lahat, pati ang kambal. Nakahiga si Kylie sa damuhan. Nasa ibabaw niya ang isang braso ni Alger upang hindi siya tuluyang mabagsakan. Okay ka? Oo. Sure? Oo. Pero aminin mo, gusto mo lang ng dahilan para yakapin ako sa harap ng buong school? Napangisi si Alger. Nahuli mo ako. Manyak? Asawa material. Hindi pa asawa. Sa pagtatapos ng sports day, hindi sila nanalo sa relay. Pangatlo lamang sila. Pero hawak ni Oceanos ang maliit na medalya mula sa sack race at si Sharaya naman ay may ribbon sa academic quiz. Habang kumakain sila ng fishball sa gilid ng court, pinanood ni Alger ang mga anak na nagtatalo kung kaninong award ang mas maganda. Ang dami kong na-miss na ganito. Lumambot ang mukha ni Kylie. Then don't miss the next ones. Tumingin si Alger sa kanya. Promise. Hindi yun dramatic na pangako. Walang violin, walang helicopter. Walang mamahaling regalo.
Pero para kay Kylie, mas mahalaga yon. Dahil ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa laki ng perang kayang ibigay, kundi sa dami ng ordinaryong araw na pinipili mong hadiran. Bago sila umuwi, hinila ni Kylie si Alger para sa family picture. May putik pa ako. Mas authentic. Papa, ngumiti ka. Ngumiti naman ako. Hindi po, mukha kang may kaaway. Ganito talagang mukha niya. At nang kuhanan sila ng litrato, si Alger ang unang tumawa. Dumating ang pinakamalaking oportunidad ng Isla Reina Foods nang maimbitahan si Kylie sa isang food expo sa Maynila. Doon siya makikipagharap sa buyers mula sa malalaking hotel at supermarket chains. Kinabahan siya, ngunit ayaw niyang ipahalata. Normal lang to. 3 beses mong inayos ang buhok mo. Mainit? Nasa air-conditioned hall tayo. Allergy. Napangiti si Alger. Sa expo, simple ang booth ni Kylie. Malinis, elegante at sentrong mga produkto. Hindi niya tinago na daing ang pangunahing produkto. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang pinagmula nito sa isla at ang mga nanay na gumagawa nito. May lumapit na socialite entrepreneur na si Clarice. Kilala itong mahilig mang maliit sa maliliit na negosyo. So, dried fish? Yes. That's your premium product? Yes. Interesting. Kitang-kitang pangmamaliit sa tono nito. I suppose that there's a market for everything. Ngumiti si Kylie. Correct. May market din po sa overpriced products na maganda lang ang box. Napasinga pang assistant ni Clarice. Nasa ilang metro si Alger at halatang pinipigilan ang ngiti. Do you know who I am? Hindi po. Pero kung bibili kayo, bibigyan ko kayo ng receipt. Si Ares na nakatayo sa likod ni Alger, halos mabulunan sa kape. You're rather confident for someone selling fish. Ma'am, hindi produktong nakakahiyang ibenta. Mas nakakahiyang walang respeto sa taong marangal na nagtatrabaho. Tahimik ang mga nasa paligid. Sakto namang dumating ang isang purchasing director mula sa kilalang hotel group. Tinawag nito si Kylie at pinatikim sa 2 chef ang premium boneless daing, smoked variant at lemon garlic lime. This is excellent. Can you supply 500 packs weekly to start? Hindi agad nakasagot si Kylie. 500? If the first month goes well, we increase. Tumingin siya kay Alger. Hindi ito sumingit. Hindi nagpakilala. Hindi ginamit ang pangalan nito para tulungan siyang makuha ang kontrata. Ngumiti lamang ito at bahagyang tumango. Yes, we can. Pagkatapos ng meeting, nanginginig ang kamay ni Kylie habang hawak ang initial purchase agreement. Congratulations! Nakuha natin! Nakuha mo. Hindi mo sasabihin dahil sa investment mo? Hindi. Kasi ikaw ang kumausap. Ikaw ang gumawa ng produkto. Ikaw ang nagpatunay. Napalunok si Kylie. Proud ka? Very. Kiss? Napataas ang kilay ni Alger. Dito? Joke lang. Too late. Mabilis siyang hinalikan sa noo. Hoy? Professional congratulatory kiss. Professional mukha mo. Sa pag-uwi nila, tahimik si Kylie habang tinitingnan ng kontrata. Anong iniisip mo? Nung una, 10 packs lang gusto kong maibenta sa isang araw. Tumingin siya sa papel. Ngayon, 500 weekly. And soon more. Umiling siya. Hindi ko gustong kalimutan yung unang 10. Then don't. Hinawakan nito ang kamay niya. Success doesn't have to erase your beginning. Ngumiti si Kylie. Yun ang araw na mas lalo niyang naunawaan na maliit man ang simula, hindi ibig sabihin maliit din ang maaaring marating. Pagsapit ng pista ng Isla Esperanza, pinilit ng buong barangay si Alger na sumali sa programa. Dahil magiging parte ka na ng pamilya rito, kailangan mong makisama. Makisama ako. Sayaw! No. Yes! Napalingon si Alger. Tradition. Sinungaling. Respect the culture. Kylie. Ngumiti siya ng inosente.
Makalipas ng isang oras, nasa backstage si Alger suot ang simpleng barong at mukhang nais magdemanda ng buong barangay. Sir, bagay po. One more word and you're fired. Huwag mo siyang takutin. Ikaw kayang nag-volunteer. You volunteered me. Same thing. Ang sayaw ng isang simpleng community folk dance na sinalihan din ng ibang magulang. Sa una, napakatigas ng katawan ni Alger. Parang robot na pinilit ngumiti. Relax. I am relaxed. Mukha kang hostage. Natawa ang mga katabi nila. Sa gitna ng sayaw, nagkamali ng step si Alger at muntik matapakan ang paa ni Kylie. Aray! Sorry. Bilyonaryo pero 2 left feet. I can buy dance lessons. Hindi lahat na bibili. You. Excuse me? Hindi kita nabili. Saglit siyang natigilan. Pinaghirapan kita. Namula siya. Focus sa sayaw. Pagkatapos ng folk dance, nagkaroon ng live band. Nagulat si Kylie nang iabot ni Alger ang kamay. Dance? Akala ko ayaw mo. With everyone, yes. Lumapit siya. With you, no. Humawak si Kylie sa kamay nito. Sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno, marahang nagsayaw ang dalawa habang naghihiyawan ang mga kapitbahay. Papa! Kiss! Walang kiss? Mama, celebration lang! Kayo talaga? Napangiti si Alger at yumuko sa tenga niya. Your children are very supportive of me. Our children. Napatigil si Alger. Our. Isang simpleng salita yon, ngunit sapat para lalong lumambot ang mukha niya. Say it again. Ano? Our children. Arte mo? Please? Napailing si Kylie ngunit ngumiti. Our children. Masinigpitan ni Alger ang hawak sa kamay niya. Nang gabing yon, nanalo si Kylie sa raffle ng isang electric fan. Napatingin siya kay Alger. Uy, aircon mo sa lodging house. Please stop telling that story. Never. At sa unang pagkakataon, si Alger mismong tumawa sa alaala ng unang gabing. Halos lamukin siya ng buhay sa isla. Sanay ang lahat na si Alger ang malakas. Siya ang CEO na hindi natitinag sa boardroom. Ang lalaking bihirang magpakita ng takot. At ang ama na pilit bumabawi sa bawat araw na nawala. Kaya nang makatanggap siya ng balitang namatay ang matandang si Don Ernesto, ang dating family driver na lihim palang tumulong sa paghahanap kay Kylie bago ito tuluyang magkasakit. Hindi alam ni Alger kung paano haharapin ang lungkot. Umuwi siyang tahimik. Walang masungit na komento, walang tanong. Umupo lamang sa veranda. Napansin agad ni Kylie. Anong nangyari? Wala. Alger, hindi ito tumingin. Kapag sinabi mong wala ng ganyang muka, ibig sabihin meron. Kinuwento niya ang tungkol kay Don Ernesto. Ito pala ang unang taong nagduda sa kwento ng pamilya Montenegro at nagbigay noon kay Ares ng lumang impormasyon na naging daan para maituloy ang paghahanap kay Kylie. Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos. Umupo si Kylie sa tabi. Ang daming panahon na sinayang ko sa galit. Hindi mo alam lahat nun. Pero galit pa rin ako sa sarili ko. Tahimik si Kylie. Pagkatapos ay hinawakan niyang kamay nito. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingin si Alger. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Napalunok siya. Kapag akong umiiyak, sinasalo mo ko. Masinigpitan niyang hawak. Pwede rin akong sumalo. Unti-unting namasa ang mata ni Alger. Hindi ako sanay. Matuto ka. Bossy. Girlfriend mo ko. Package deal. Ngumiti ng bahagya si Alger. Umiyak ka kung kailangan. Sarap mo. Bakit? Sisingilin kita? Doon siya napatawa. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, inilapag ni Alger ang ulo sa balikat ni Kylie at hinayaang tumulo ang luha ng walang hiya. Walang kailangang ayusin si Kylie. Walang kailangang solusyon. Nanatili lamang siya.
Maya-maya, lumabas ang kambal at nakitang ama. Papa, sad ka? Mabilisan nang pupunasan ni Alger ang mata ngunit hinawakan siya ni Kylie. Okay lang. Lumapit si Oceanus at yumakap. Group hug! Sumunod si Sharaya. Napalibutan si Alger ng 3 taong minsang akala niya ay tuluyan nang nawala. Thank you. Para saan? For being here. Family tayo. Saan kami pupunta? Napapikit si Alger. Doon niya natutunan na ang pagiging matatag ay hindi kawalan ng luha. Minsan ang tunay na tapang ay ang pagpayag na makita ka ng mga taong mahal mo habang mahina ka. At para kay Kylie, isa rin yung mahalagang sandali. Dahil sa loob ng maraming taon, siya ang kailangang maging matibay para sa lahat. Ngayon, hindi lamang siya may lalaking sasalo sa kanya. May lalaking nagtitiwala rin sa kanya upang siya naman ang sumalo. Plano ni Alger ang perpektong proposal. Sunset, flowers, candles, musicians, and diamond ring. Ang hindi niya naiplano ay ang pagiging madaldal ni Oceanus. Mama, may singsing si Papa! Oceanus! Secret daw! Ay, singsing? Wala. Sinungaling? Allergy. Napubuntong hininga si Alger. Nasira na rin lang ang surprise. Lumuhod siya roon mismo sa tabi ng mga bilao ng daing. 8 taon akong nawalan ng pagkakataong mahalin ka. Hindi ko mababawing nakaraan. Pero kung papayagan mo ko, gusto ko ibigay sa iyo ang lahat ng bukas ko. Tumulong luha ni Kylie. Hindi kita pinakakasalan dahil may mga anak tayo. Pinakakasalan kita dahil ikaw pa rin. Ikaw ang babaeng gusto kong kaawayin. Tuwing umaga, tabihan tuwing gabi. Will you marry me? May lifetime supply ng daing? Kahit bilhin ko lahat ng bangus sa Pilipinas. Yes. Nagsigawan ng kambal. Kiss! Huwag niyong turuan ng tatay niyo. Hinalikan siya ni Alger habang naghiyawan ang buong komunidad. Pinili ni Kylie Isla Esperanza para sa kasal. Ang lugar kung saan siya nasaktan, bumangon at nagpalaki ng kambal. Nang makita siya ni Alger na naglalakad sa buhangin, suot ang puting gown, agad na mula ang mata nito. Sir, hindi pa nagsisimula. Tumahimik ka. Umiiyak ka? Allergy. Sa vows, unang nagsalita si Kylie. Minsan, nakala ko, ang pinakamagandang paghihigante makita kang magsisi. Mali pala. Ang pinakamagandang ganti sa mga taong nanakit sa atin ay hindi ang sirain sila, kundi ang bumuo ng buhay na hindi na nila kayang sirain. Tumingin siya sa kambal. Pinatawad kita hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Pinatawad kita dahil ayokong maging bilanggo nito. Si Alger naman ang nagsalita. Hindi ko may papangakong hindi tayo mag-aaway. Correct? Hindi ko rin may papangakong hindi ako magiging masungit. Obvious. Pero may papangako kong hindi ka na mag-iisa. Kapag pagod ka, sasalo ko. Kapag natatakot ka, hawakan kita. Kapag galit ka, bibili ako ng daing. Nagtawanan ng lahat. At sa bawat araw na ibibigay sa akin, pipiliin kita. Plano sana ni Alger na sila lamang ni Kylie pupunta sa honeymoon. Ngunit nang malungkot ang kambal, natunaw agad ang ina. Makalipas ang 2 oras, kasama ng dalawa sa private plane. Honeymoon natin to. Family honeymoon. May ganon? Ngayon meron. Kinagabihan, nang makatulog ang kambal, nasa balcony silang mag-asawa. Masaya ka? Sobra. Kahit hindi perfect? Mas gusto ko to. Magulo, maingay, pero atin. Hinalikan niya si Kylie ng marahan. Ilang sandali lamang. Papa! Napapikit si Alger. Why? May butiki! Go, Papa! My life. Happy life? Tumingin si Alger at ngumiti. Best life. Hindi puro saya ang pagsasama nila.
Isang araw, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa isang investment na gustong pasukin ni Kylie. Too risky. Don't do it. Hindi kita hinihinga ng permission. Napagtanto agad ni Alger ang maling tono, pero huli na. Hindi ako employee mo, at hindi dahil asawa kita, ikaw na magdidesisyon para sa akin. Nang gabing yon, ramdam ng kambal ang tensyon. Nag-away kayo? Hindi. Oo. Sinong mali? Sabay silang sumagot. Papa Ako. nyo. Nang silang dalawa na lamang. Sorry. Nasanay akong kontrolin ang lahat. Pero hindi kita pwedeng kontrolin kahit mahal kita. Especially dahil mahal mo ako. I can advise. I can disagree. But you decide. Correct? Can I kiss you now? No? Hindi reward system ang marriage. Makalipas ang 5 segundo, si Kylie mismo ang humalik sa kanya. I said you can't, but I can. Natawa si Alger. Doon nila natutunan na ang healthy na pagmamahal ay hindi kawalan ng away. Ito'y ang kakayahang makinig, umamin ng mali at bumalik sa iisang panig pagkatapos. Sa unang wedding anniversary nila, may reservation si Alger sa exclusive restaurant. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Kylie sa kusina na may apron at malaking bangus. May reservation tayo. Kinansel ko. You cancelled. Relax. Gusto ko rito, kasama mga bata. May handmade cards sina Sharai at Oceanos at Crayola naman ang hawak ng maliit nilang anak na si Althea. Pagkatapos kumain, ibinigay ng kambal ang card na may drawing nilang pamilya, bahay, dagat at bilao ng daing. Ano yung bilog? Helicopter! Mukhang donut. Papa! Nang makatulog ang mga bata, ibinigay ni Alger ang bracelet para kay Kylie. Si Kylie naman ay naglabas ng maliit na kahon. Nasa loob ang lumang plastic coin purse na gamit niya noong araw na nahanap sila ni Alger. Nasa loob dating lahat ng pera namin. Tinago ko para hindi ko makalimutan kung saan tayo galing. Namasa ang mata ni Alger. At para hindi rin natin kalimutan na hindi kailangan ng malaking bahay para maging pamilya. Niyakap siya ni Alger. Best gift. Mas mahal yung bracelet. Kylie. Tumawa siya. Sa 10 taon mula nang unang magsimulang magtinda si Kylie ng daing, dinala siya ni Alger sa bagong gusali sa isla. Tinanggal nito ang takip sa signage. Kylie Villarreal, Montenegro, Women's Training Center. Alger? Hindi regalo para sa'yo. Regalo para sa susunod na Kylie. May libreng training sa food processing, small business management, basic accounting, online selling at livelihood assistance. Ayaw mong tulungan lang sila gamit ang pera. Gusto mong turuan silang gumawa ng sarili nilang pera. Niyakap siya ni Kylie. Ito na yata ang pinakagusto kong regalo. More than diamond? Oo. Mas mahal pa naman ang diamond. Sinira mong moment. Sa opening, lumapit ang batang inang si Nessa. Ma'am, natatakot po ako. Baka hindi ko kayanin. Alam mo bang ilang beses kong sinabi yan sa sarili ko? Hindi mo kailangang siguraduhin kaya mo hanggang dulo. Kailangan mo lang kayanin ang next step. Pagdating mo dun, next step ulit. Yun na naging simpleng filosofiya ni Kylie. Huwag laging tingnan ang buong bundok. Tingnan ang susunod na hakbang hanggang isang araw nasa tuktok ka na pala. Habang tumatanda ang kambal, lalo silang naging makulit. Isang umaga, may note sa refrigerator. Date night, no kids, 7 p.m. Alger? Hindi ako. Lumabas sina Sharai at Oceanos na masyadong inosenteng muka. Marriage maintenance? Nabasa namin online. I like the idea. Of course. Kinagabihan, nag-date silang mag-asawa. Sa simula ay puro batang iniisip ni Kylie. May 18 years tayong halos puro bata. Pwedeng 2 hours tayo muna. Pagkatapos kumain, naglakad sila sa park. Dance? Walang music. Nagpatugtog siya sa cellphone at hinilang asawa. Nakakahiya. CEO mamaya.
Husband muna. Sumandal si Kylie sa dibdib niya. Minsan, hindi kailangan ng bagong adventure sa pagmamahal. Kailangan lamang maalala kung bakit nyo piniling isa't isa. Ayaw ipag-iba ni Kylie ang luma nilang bahay sa isla. Isang araw, dinala niya roon ng mga anak. Mama, maliit. Dito tayo dati. Nakita niya Oceanos ang bakas sa kisame kung saan nila inilalagay ang palanggana kapag umuulan. Dito tayo natutulog? Oo. Tahimik si Alger habang hinahawakan ng lumang mesa at tinitingnan ng maliit na kalan. Habang siya'y nasa mansyon noon, dito nakatira ang pamilya niya. Hoy, wag na yung guilt. I should have been here. Hindi natin mababago. Kapag lagi mong pinarurusahan ang sarili mo dahil sa nakaraan, sinasayang mo yung present na ipanaglaban natin. Niyakap siya ni Aljur. Napagpasyahan nilang gawing maliit na heritage room ang bahay para sa kanilang foundation. Sa dingding, naglagay sila ng simpleng mensahe. Huwag ikahayaang simula. Doon mo makikita kung gaano kalayong narating mo. Dumating ang graduation ng unang batch ng Women's Training Center. Isa sa mga umakyat ay si Nessa, na ngayon ay may maliit ng catering business. Ma'am Kylie, nung una kitang nakilala, akala ko kailangan ko ng pera. Pero kailangan ko pala, may maniwala na kaya ko. Napaluha si Kylie. Salamat dahil hindi mo kami tinulungan para manatiling umaasa sa'yo. Tinuruan mo kaming tumayo. Tumayo ang mga babae at pumalakpak. Allergy? Shut up. Pag-uwi, tahimik si Kylie. Dati gusto ko lang may pambayad ng kuryente. Hindi ko inisip na makakatulong ako sa ganito karaming tao. Deserve mo. Hindi to tungkol sa deserve. May mga taong mas magaling sa akin pero walang pagkakataon. Kaya hanggat kaya natin, gagawa tayo ng pagkakataon. At yun ang naging bagong pangarap nila. Hindi lamang ang yumaman, kundi ang dumami ang taong makakaahon kasama nila. Isang linggo, sabay-sabay ang gulo sa bahay. Ayaw maligo ni Althea. Naghahanap ng charger si Oceanos. May school project si Sharaya na biglang kailangan kinabukasan. May tawag si Alger mula sa board at 10 messages si Kylie mula sa warehouse. Stop! One at a time! Makalipas ang 2 oras, nasa sahig silang lahat gumagawa ng volcano model. May glue sa kamay ni Aljur, paint sa damit ni Oceanos, glitter sa buhok ni Kylie, at sticker sa paa ng ama dahil kay Althea. Ito ba yung dream family mo? Tiningnan ni Kylie ang gulo at tinalikan siya sa pisngi. Actually, yes. Hindi perfect, pero buhay. Papa, sumabog! Sumabog ng maagang volcano at tumalsik ang mixture sa suit ni Aljur. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ay humagalpak si Kylie. Masaya ka? Sobrang saya! Maya-maya, tumawa na rin si Aljur. Dahil ang pamilya ay hindi palaging perpekto. Minsan maingay, magulo at nakakainis. Pero kapag tama ang mga taong kasama mo, pati ang gulo ay nagiging alaala. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Kylie sa parehong pwesto sa palengke kung saan siya unang nakita ni Ares. Anniversary ng Isla Reina Foods at gusto niyang muling magtinda kahit isang araw. Bilyonaryo ka na. Nagbebenta ka pa rin. Baka mawalan ako ng practice. May sumigaw mula sa likuran. Daing! Daing! Nakatayo si Alger na naka-apron na may nakasulat na husband of the dying queen. Ano yung suot mo? Gift ng mga anak. Bagay, mukha kang contractual. Nagtawanan ng lahat. Pagsapit ng dapit hapon, silang dalawang naiwan sa tabing dagat. Naalala mo first day na bumalik ako? Oo, gusto kitang patayin. Kung pwede kong ibalik ang panahon, pipiliin kong hindi tayo nagkahiwalay. Ako rin, pero hindi ko na gustong burahin lahat. Nagulat si Aljur. Ayokong maranasan ulit. Pero kung buburahin ko lahat, hindi ko makikilala yung babaeng naging ako. Tumingin siya sa lumang pwesto ng daing. Dalakala ko mahina ako dahil umiiyak ako sa gabi. Hindi pala. Malakas ako dahil pagising ko,
bumabangon pa rin ako. Hinawakan niyang mukha ng asawa. Dalakala ko, kailangan kitang bumalik para maging buo ako. Hindi rin pala. Naging buo muna ako tapos bumalik ka. Mas maganda. Kasi hindi mo ako kailangan. Pinili mo ako. Correct. Kaya wag mong sayangin. Never. Mula sa malayo, sumigaw si Oceanos. Get a room! Oceanos! Tumakbo ang anak habang nagtatawanan si Shirai at Althea. Maya-maya, nagtipon silang lahat sa tabing dagat. Papa, happy ka? Tumingin si Alger sa asawa at mga anak. More than I deserve. Sabi ni Mama, hindi dapat laging iniisip kung deserve mo. Dapat isipin kung paano mo iingatan. Matalino talagang mama mo. Oo, but don't tell her. Lalaking ulo. Anong pinag-uusapan nyo? Wala. Tinaasan sila ng kilay ni Kylie. Lumapit si Alger at ipinalupot ang braso sa bewang niya. Holding my wife. Sanay na kami. Nagtawanan silang lahat. Tumingin si Kylie sa negosyo, sa isla, sa mga anak at sa lalaking minsang nawala sa kanya. Alam mo bang pinakamagandang revenge? Ano? This. Masaya ako. Sobrang saya. Hinalikan siya ni Alger sa noo. Then I'll spend the rest of my life protecting that. Wrong. Wrong? Hinawakan niya ang kamay nito. We protect it. Uy. Sabay silang naglakad pa uwi kasamang mga anak. Hindi perpektong buhay nila, pero totoo. Ang pinakamagandang happy ending ay hindi buhay na walang sakit, kundi buhay na pinili mong mahalin kahit alam mong may pagsubok na darating. Hindi pamilyang hindi nag-aaway, kundi pamilyang marunong bumalik sa isa't isa. Hindi lalaking hindi nagkamali, kundi lalaking natutong umako, magbago at bumawi. At hindi babaeng kailangang iligtas, kundi babaeng natutong iligtas munang sarili at pagkatapos ay piniling magbukas muli ng puso. Sa likod nila, sumigaw si Oceanos. Mama! Anong dinner? Daing! Again? I like daing. Sip-sip? Happy wife, happy life. Good boy. Kylie. Umalingaw-ngaw ang tawa nila sa Isla Esperanza. Dahil nahanap ni Kylie, hindi lamang ang lalaking nawala sa kanya. Nahanap niya ang sariling lakas, sariling halaga at sariling tinig. At yon ang pinakamatamis na ganti.